At muli po nating balikan ang kalagayan po ng probinsya ng La Union na naapektuhan ng bagyong Maymay. At sa punto pong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Magandang tanghali po, sir. Welcome po. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. Yes, welcome po sa Teses sa Tanghali. Sir, unang-unang tanong po, kamusta na po ba ang kalagayan ng sitwasyon ng ating mga kababayan po na naapektuhan itong bagyong Maymay dyan po sa La Union? Well, so far, we are being attended to. Wala naman masyadong problema. Although pabugso-bugso pa rin yung ulan ngayon, in some places, mabigat pa rin ang bagsak ng tubig. So, yun ang minomonitor namin. But as far as taking care of them in yung evacuation centers natin and all that, everything is on hand. Everything is being taken care of. Sir, kaugnay po sa direktiba ng Pangulo, no, ito po nga whole of government approach, paano po ba natin na ipapahatid itong agarang tulong po dun sa mga ating mga kababayan na naapektado nga po nitong bagyong Maymay? Well, actually, before the typhoon itself, nag-preposition na kami ng mga iba. And then, about yesterday and early today, sinesecond round namin yung distribution ng mga relief kit. Kasi ongoing naman kasi ito dahil pwedeng yung area na bumalik na sila, pwedeng bumalik ulit sa evacuation because tuloy-tuloy pa nga rin na yung ulan dito. Yes, sir. Kamusta naman po yung pagdating po natin sa mga logistics, ano, yung mga sirang tulay? Meron po ba tayong mga naitalang mga sirang mga establishmento po dyan po sa lugar? Meron naman, pero kung akong sasabihin mag-assess. Sir, no, tungkol po dun sa mga casualties po ng dulot nitong bagyong Maymay, para po sa kaalaman ng ating mga televiewers, pwede po bang muli nating pakiulit kung kamusta po ba? Meron po ba tayong mga casualties ng bagyo? Well, so far right now, as per information ng opisina ko, wala pa naman kaming casualty na itala. Ang mga damages namin is meron naman, pero kung i-compare ko sa ibang bagyo, no, malaki yung pinsala noon. Yes, sir. So wala po tayong masyadong casualties. Tama po ba, sir? Yes, wala Opo. pa so far. Opo. Kamusta naman po, sir, yung pagpapatid po natin ng agarang tulong dito po sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay? Kamusta po yung pag-distribute po ng ating mga food and non-food items? Tuloy-tuloy ang program namin. In fact, we pre-position before the typhoon, and during and a little after the typhoon, tuloy pa rin ang pagpapatid namin dun sa mga areas, lalo na yung nakikita namin na more affected na area. Dinadala namin sila ng kaukulang number of yung mga relief food. Opo. Pagdating naman po, sir, sa logistics, ano, yung pong mga sirang tulay, meron na po ba tayong mga damage assessments? At yung mga lugar naman po na naapektuhan ng sobra, ano, yung mga damages po sa mga infrastructures, paano po natin ito natutulungan, sir? Well, actually, yung mga, let's say may mga landslide na maliliit, ano, we try to clear out at least kahit na one lane. So, yung equipment hindi nababang down doon, we can make use of it in other places. Although there are a few of it, everything has been taken care of or addressed. So far right now, wala pa naman akong balita na unreachable yung area. Medyo mahirap, pero hindi pwedeng sabihin hindi sila o isolated sila. Wala pa naman. Mga small bridges, may konting diferensya, but still possible. Okay. Sir, kamustahin naman po natin ang kuryente ng La Union? Meron po ba tayong mga areas na nawalan ng kuryente o meron na po ba mga areas na naibalik na ang linya ng kuryente? Well, there are, hindi mo maiwasan yan pag may mga bagyo na ganito, na may mga areas na pinuputulan talaga ng kuryente. Kasi kung minsan nababagsakan na ng puno o natutumbang yung electric pole, ano? And to avoid further
disaster, mga kuryente and all that, talagang pinuputol nila yung tower doon. And then, re-restore nila, they have double check na safe na i-on mo agad. Kasi kung minsan, pag hindi nila tinek yun, pag in-on nila, may ma-electrify. Okay, panghuli na lang po sir, ano po ba ang ating mensahe sa ating pong mga kababayan dyan sa La Union na naapektuhan po nito nga bagyong Maymay? Well, wala na nga yung bagyo, pero meron itong baga. So, ang panawagan ko sa mga tao dito sa La Union and even in other places na ganito ang sitwasyon, sana makinig sila sa mga radyo, sa mga social media, any kind of information na makuha nila, lalo sa mga local government nila, sana pakinggan nila. Lalo na yung preventive evacuation ng estilo. Kasi marami hong nasalba ng buhay doon sa preventive evacuation. Okay, maraming salamat po sir. Muli, yan po si La Union Governor Mario Eduardo Ortega.